Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami magkamit kailanman ng kalusugan at kagalingan sa aming katawan at kalooban. Pakundangan sa pagdalangin ng laging Birheng si Santa Mariang Mahal, kami naway mahango sa hapis sa kasalukuyan at makinabang sa kaluwalhatiang walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang simula ng unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Mula kay Pablo, Apostol ni Kristo Jesus, ayon sa kalooban ng Diyos na ating tagapagligtas, at ni Kristo Jesus na ating pag-asa. Kay Timoteo na tunay kong anak sa pananampalataya, sumaiyo nawa ang pagpapala, habag at kapayapaan buhat sa Diyos, Ama at kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Nagpapasalamat ako kay Kristo Jesus na ating Panginoon, na nagbibigay sa akin ng lakas para sa gawaing ito. Sapagkat ako'y minarapat niya at hinirang na maging lingkod. Hinirang niya ako upang maglingkod sa kanya, bagamat nung unay nagsasalita ako laban sa kanya. Bukod dito'y inusig ko siya at nilait. Sa kabila nito'y kinahabagan ako ng Diyos sapagkat hindi ko nalalaman ang aking ginagawa nung hindi pa ako naniniwala sa Kanya. Iginawad sa akin ng Panginoon ang Kanyang masaganang pagpapala, kalakip ang pananampalataya at pag-ibig na sa atin dahil sa
makipag-isa kay Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, Diyos ko, aking kapalaray, manahin ang iyong buhay. Diyos ko, aking kapalaray, manahin ang iyong buhay. O Diyos, ako'y ingatan mo, ingatan ang iyong lingkod. Ang hangad ko ay maligtas, kaya sa iyo dumulog. Ika'y aking Panginoon, ang wika ko sa aking Diyos. Kabutihang tinanggap ko, ay ikaw ang nagloob. Ikaw lamang, opon ko, ang lahat sa aking buhay. Ako'y iyong tinutugon sa lahat kong kailangan. Diyos ko, aking kapalaray, manahin ang iyong buhay. Pinupuri ko ang poon na sa akin ay patnubay. Kahit gabi, diwa niya sa akin umaakay. Nababatid ko na siya'y kasama ko sa oras-oras. Sa piling niya, kailanmay hindi ako matitinag. Diyos ko, aking kapalaray, manahin ang iyong buhay. Ituturo mo ang landas na buhay ang hahantungan. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Diyos ko, aking kapalaray, manahin ang iyong buhay. Magsitayo po lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad ng patalinghaga, "Maaari bang maging taga-akay ng bulag ang isa ring bulag? Kapwa sila mahuhulog sa hukay kapag ginawa ang gayon. Walang alagad na higit sa kanyang guro, ngunit kapag lubusang naturuan, siya'y magiging katulad ng kanyang guro. Ang tinitingnan mo'y ang puwing ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang tahilan sa iyong mata. Paano mo masasabi sa iyong kapatid, 'Kapatid, bayaan mong alisin ko ang iyong puwing,' gayong hindi mo nakikita ang tahilang nasa iyong mata? Mapagpaimbabaw. Alisin mo muna ang tahilan sa iyong mata at makakakita kang mabuti. Sa gayoy, maaalis mo ang puwing ng iyong kapatid." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa ating pong dambana, sa pambansang dambana ni Santo Padre Pio. At naway sa inyo pong pagparito, kayo nawa po'y makasumpong ng inyo pong mga hinihiling at kapayapaan sa inyong buhay. Tayo po'y magnilay ng salita ng Diyos sa araw na ito. Sa unang pagbasa, sa sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo, makita po natin doon kung paanong si San Pablo ay nagpapasalamat sa natanggap niyang biyaya sa Diyos. At kinikilala ni San Pablo
kung ano yung pagkatao niya dati. Ibig sabihin, kinikilala niya yung pagkukulang niya dati. Kinikilala niya yung pagkakasala niya dati. Sinabi nga po doon, dati niyang nilupig ang simbahan, hinalipusta ang pangalan ni Kristo. At siya po actually ay naging gabay sa maraming Kristiyano sa panahong iyon. At maging sa panahon natin ngayon, si San Pablo ay isang napakamabuting gabay para sa atin. Sapagkat ang kanyang mga sulat ay nagdadala sa atin papalapit kay Kristo, papalapit at paglakad sa tamang daan. Tayo po actually ay tinatawag ng Diyos na maging gabay ng bawat isa. Pero, paano tayo magiging mabuting gabay kung tayo mismo hindi natin alam yung daan at hindi natin nakikita yung tamang daan? Kaya nga sa Ebanghelyo, sa patalinghagang salita ni Kristo, sinasabi niya, maaari bang mag-akay ng bulag ang isa ring bulag? Ano pong pinapahiwatig po dito ni Kristo? Parang nagpapatawa si Kristo dito. Parang nagjo-joke siya. Alam ho natin, obviously, na kapag ang bulag ay, siyempre, hindi siya nakakakita, ngayon aakayan niya yung isa pang bulag, ay di mahuhulog talaga sila sa, anong sinabi doon? Mahuhulog sila sa bangin. O sabihin natin sa isang, sabi doon, mahuhulog sa hukay. Actually, yung sinasabi pong bulag dito, hindi lamang po yung sinasabi nating physically blind, but spiritual blindness. Sila yung mga taong bulag sa katotohanan. Sila yung mga taong bulag sa hustisya. At hindi po sila dapat mag-akay ng iba. Kung ang buhay mo ay punong-puno ng kasinungalingan at pangluloko, sa tingin mo, tama ba na maging gabay ka ng maraming tao? Ito po minsan ang nakikita nating problema sa ating pong bayan. Pumili tayo ng bulag na taga-akay. Kaya ito tayo lumulubog, nahuhulog, sabihin natin nalulubog sa pagdurusa, nahuhulog sa hirap. Kasi bulag ang taga-akay natin. Sisisimba natin sila, tayo ang pumili sa kanila. Isang paraan, tayo po'y may kanya-kanyang inaakay sa buhay. Kayo po'y mga magulang, kayo po maaari mga teacher, kayo po maaari ay may mga hinahawakang mga tao. Ano kayo ngayon? Kayo ba yung sinasabi ni Kristong bulag? O kayo yung nakikita ang tama at doon mo inaakay ang iba? Una sa lahat, para ho maituring tayong mabuting taga-akay, ay yung tinitingnan natin ang sarili nating makasalanan din. Recognize ourselves as sinner. Kasi kung alam mo ang sarili mo na makasalanan, gagawin mo ay itatama muna ang sarili mo bago mo itatama ang iba. Ano po yung sinasabi sa Ebanghelyo? Tulungan kitang alisin ang puwing mo sa iyong mga mata. Pero ang sinasabi ni Kristo, paano mo aalisin ang puwing ng puwing sa mata ng kapwa mo kung ikaw mismo may taliha sa iyong mata? Ano po yung ibig sabihin ng taliha? Isa pong troso. At ito po yung exaggeration ni Kristo.
Nabubulag ka dahil sa talihang itong nasa iyong mata. Hindi mo magagawang itamang iyong kapwa kasi ikaw mismo namumuhay sa pagkakasala. Una mong gawin, itama mo ang sarili mo at ngayon ikay may authority din na itama ang iba. Kung mabuti ang iyong ginagawa at kung tama lagi ang iyong ginagawa at umiiwas ka sa pagkakasala, makikinig sa iyo ang iyong kapwa. Yun po yung panawagan actually sa ating lahat. Kung gusto nating maakay ang kapwa natin sa kabutihan at sa karangyaan at sabi nga, sa tamang pamumuhay, unahin natin sarili natin. Alisin yung mga bagay na humahad lang para makita natin ang katotohanan at yung daang itinuturo ni Kristo. Alisin muna natin ang trosong itong nasa ating mata. Ang bumubulag sa atin. Ano po ang bumubulag sa atin? Yung ating pagiging makasarili, yung ating pagiging mapagmataas, yung paghangad natin ng mga bagay-bagay para sa atin lang. Yung pagiging greedy natin, pagiging gahaman, yan yung bumubulag sa atin. At hindi natin magawang maakay ang kapwa natin sa kabutihan at karangyaan dahil tayo mismo ay lumalakad ng taliwas sa daan. Kaya mga kapatid, nawa sa ating pong banal na misang ito at sa ating pong pagninilay na ito, magawa nating makilala ang ating sarili. Makilala ang ating sarili sa harap ng Diyos na tayo'y makasalanan. Sa paraang iyon, magawa nating alisin at talikdan ang mga nagagawa nating pagkakasala at sa paraang iyon, tayo'y magiging karapat-dapat na taga-akay ng ating kapwa. Unahin muna natin ang sarili natin. Itama ang ating pagkakamali. Sabi nga, ihingi ng tawad yung ating mga nagagawang pagkakasala. Katulad ni San Pablo, na dating makasalanan, pero nagbalik loob sa Diyos, at ngayon itinuturing nating magaling at mabuting taga-akay. At inaakay tayo sa mabuting daan at papalapit kay Kristo. Yun po ang imbitasyon sa atin na nawa tayo puspusin ng banal na Espiritu, pagkalooban ng lakas ng loob, at ganun din naman ng, sabi nga, kalakasan ng loob, natanggihan at talikdan ng mga nagagawang pagkakamali, at naway bigyan tayo ng karunungan na maakay ang ating kapwa palangit. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo sa Diyos na may likha ng lahat ng bagay upang ipagkaloob ang minimithi ng ating mga kalooban. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa banal na simbahan, naway patuloy nitong isabuhay ang paanyaya ng Diyos na ingatan at pahalagahan ang kanyang mga nilikha. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga pinuno ng pamahalaan, naway itaguyod nila ang katarungan, kapayapaan at wastong paggamit ng likas na yaman. Unahin nawa ang kailangan ng sambayan ng kanilang pinaglilingkuran at maakay ang lahat ng tungo sa buhay na pantay-pantay at walang kinikilingan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng mga naglilingkod upang mapangalagaan ang kalikasan, naway patuloy silang pagkalooban ng lakas ng loob upang maipagpatuloy ang kanilang ministeryo at abukasya. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ating lahat na natitipon ngayon, naway maging marunong tayong gumamit ng yaman
ng may pag-iingat at mapagkumbabang pagbabahagi. Maging buo nawa ang ating loob upang labanan ang mga umiiral na katiwalian sa mga usaping pantao, pangkalikasan at panlipunan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ama naming lumikha, tulungan mo kaming maging tapat na katiwala ng mundong iyong ipinagkaloob sa amin, upang makamtan namin ang buhay na walang hanggan sa kalangitan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsipo po ang lahat. Para po sa maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banan. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa, upang siya na iniluwal ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkaberhen, ay mamangindapat na kalugdan mo ng aming paghahain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, sapagkat siya ang Panginoong kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayon. Bukod mong pinagpala sa babaing lahat ang mahal na berheng, totoong mapalad, na iyong piniling maging ina ng iyong anak. Noong isugo mo siya bilang aming Mesiyas, sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Berheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang, bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kung hindi po kaya lumuhod, ay manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo.
Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Berheng Maria, na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sa lupa. 'Sa lupa para ng sala, sa 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 lupa para
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin niyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ng kapayapaan. Kung hindi po kaya lumuhod, ay manatili pong nakatayo na may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang sasagawa pong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambasang dambana ni Santo Padre Pio. At para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Berhen ay pagtulad namin sa Kanya ay mangindapat na aming paglingkuran ang pagkanap sa kaloob mong kaligtasan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sama-sama po tating dasalin ang mga sumusunod na panalangin. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petralcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muli magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin para sa pagkakamit ng indulensya plenaria ngayong taon ng Jubileo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakin ni Poncio Pilato, pinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao,
na may ikatlong araw na buhay maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa namubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng maguli na namatay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasta amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulo sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sama sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami maksalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Nawalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparan nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ng isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po namin pagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasa ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway magindaan ang ating healing bundle sa pagkakamit na kagalingan mula sa Diyos. Ikatlo, bahagi ng mga gawain para sa nalalapit na kapistahan ni Santo Padre Pio, tayo po ay magkakaroon ng libreng medical, surgical at dental mission dito sa pambansang Dambana ngayong darating na September 14 mula 8:00 ng umaga hanggang 2:00 ng hapon. Ito po ay sa pangunguna ng UST Medical Alumni Association. Kalinsabay po ito ng ating buwanan at iba pang libreng gawain ng pagpapagaling, lalo tigit sa ating mga kapatid na mas tubhang nangangailangan. Para po sa mga nagnanais magpagamot at magpakonsulta ng libre, makipag-ugnayan po kayo sa ating opisina para sa pagpapalista. Sa mga nagnanais naman po magbahagi ng tulong at donasyon para sa gawain ito, kayo po'y makipag-ugnayan sa ating pamisahan o sa mga detalyeng nasa screen. Kasama ni Padre Pio, tayo at magkaisa para sa gawain ito. Ikaapat, simula pa ngayong September 14 hanggang 22 ay isasagawa ang nobena at misa sa karangalan ni Santo Padre Pio. Ito po ay sa 5 ng hapon araw-araw at 6 ng gabi kapag linggo. Mangyayari magabayan po tayo ng mga hanay na gawain na makikita sa screen, sa ating Facebook page, sa mga tarpaulin sa paligid ng dambana. Kayo pong lahat ay inaanyayahan. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng panalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po lahat para sa magbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at dasalan. O Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan, na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ni Kristo at ng mga santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapas sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para na ang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kayong pahintulo sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, nabubuno ka ng grasya,
Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak sa Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak sa Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong unang ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.